for a while, hindi naman sa nasira ang buhay ko o nagwala ako. Hindi ganun. Pero hindi ko mainambisyon na, let's say, dumating sa puntong pagdating ng araw, pagtanda ko, naku, nakakailang boyfriends na pala ako. Masama yata yun, di ba? Kaya siguro at this point, takot na rin akong yung parang to just keep jumping in and out of relationships, no? Hindi naman, never naman ako nakipag-fling kahit kanino. Whenever I would enter a relationship before, it was with the sincerest of intentions. At saka, matagal naman ang tinatagal ng relationships ko, hindi yung from one thing to another. Bigla. Yun ang di naiintindihan ng tao kasi gusto sana ng tao maging perfect ka. Eh, ikaw rin naman gusto mo maging perfect ka, pero hindi pwede eh. Siguro ang Hindi akin nangyayari. lang... Oo, hindi eh. Dapat siguro nga magpasalamat pa ako dahil maraming tao dyan siguro may nanonood sa atin na mas masakit ang mga nangyari sa buhay niya, di ba? Pero tayong napapansin dahil tayong nandito sa show business. It's just hard for me because my father's love is hard to match eh. Diba? Even my mother's love for that matter. Sharon, siyempre gusto natin, lagi tayong buo, laging kasama natin sila, di ba? Alam din namin na kinatatakutan mo yung pag-usad ng panahon, di ba, para sa daddy mo. Sharon, paano kung, wag naman siyempre, walang may gusto, di ba? Paano kung isang araw gumising ka isang umaga, wala na ang daddy mo? Paano mo nakikita ang sarili mo? Mamamatay ako. Alam mo, sinabi ko yung kay Boss Vic noon, yung boss ko sa Viva, ako dinaanan ko na yung mawala ang asawa ko, ang pamilya ko, masira. I was able to survive, no, to really work and concentrate on my career and be in control kahit nung nasasaktan-saktan ako. Pero pag ang isa sa mga magulang ko nawala, hindi ko alam, baka mawala ako sa sarili ko. Excuse me, ito na naman ako. Hi, alam niyo po, dito sa Sharon Cuneta Show, mga kaibigan, minsan po talagang lumalabas ang luha ni Sharon dahil hindi niya mapigilan. Kaya nagagalit na naman ako sa sarili ko at umiyak ako. Pero, I grew up talaga. I cannot imagine life without my parents or without one of them. I'm going to die. Not that I'm going to kill myself. I mean, it's going to kill me inside. It's going to, I really don't know because we're not there yet. And I hope God is, since God is good, I hope He gives them more time, no? Kasi sabi ko nga unfair, kasi nung pinanganak ako, my dad was, how old was my dad? He was already 56 when I was born, no? And I just feel medyo unfair kasi dapat pinanganak ako mas maaga. Mas matagal. Oo. And sa dinami-dami ng dinaanan ko, bagsak ko lagi sa mami at daddy ko. So, hindi ko alam how I'm going to stand on my own without my father and mother just giving me all the love that they've been showing me all this time. Kaya, alam mo, minsan, umiiyak ako sa daddy kasi minsan nananaginip ako na nawawala siya, no? Pagising ko, tatakbo ako sa kanya, pupunta ako sa kwarto kasi natatakot ako na, oo, tapos makikita ko siya, bigla ako yayakap, iiyak, nagugulat na lang siya, tapos ikikwento ko sa kanya, tapos sinasabi niya, naku, ikaw naman, matagal pa ako. Alam mo naman, ang swerte lang namin kasi sa pamilya ng Cuneta, talagang mahahaba ang buhay nila, namin, no? Ganon. So, I just hope God gives them several, kung pwede pa another 100. Basta huwag niyo akong iiwan hanggat hindi naaayos ang dapat kong ayusin. Yung bang gusto ko naman, kung iiwan ako ng mga magulang ko, makita nilang nasa maayos na kamay ako, nasa matinong sitwasyon. Hindi yung ganito na buhay mo lang, trabaho ka lang ng trabaho, di ba? May anak ka, syempre, that's Casey's the one other person I live for apart from my parents. Pero, ang hirap yata isipin nun. Okay, siya ano yung mga, alam mo sa sarili mong mga pagkukulang sa parents mo na gusto mong punuan sa ngayon? Gusto mong bumawi? Yung bang, syempre iba yung excuse me, ibang nasira ang pamilya ko. Ang feeling ko noon was, I lost my family, I lost my husband. And, syempre iba yun eh. Iba pag nakikita ng magulang mo na maayos ang buhay mo. That's what I mean eh. Na hindi ko naman inambisyon talaga na ganyan naman. Sa bagay, buhay ko kung tutuusan, hindi naman ganyan kagulo, no? Pero,
Yung hindi Pero sana ganun naging katahimik. perfect. Oo, hindi, yung ganun. Ako kasi masyado akong, sa eskwela gusto ko, nung nakakaisip na ako, nung grade school ako, nilalaro ko lang yan. Pero, nung nasa high school na ako, gusto ko kahit nagtatrabaho ko, magaling pa rin ako sa school. Lahat ng pasukin ko, lahat ng gawin ko, kailangan magaling. So, excuse me, when my marriage didn't work out, I felt really disappointed. Not only for myself and my daughter, but for them also. Because siguro they expected so much of me. And muna, di na nga ako nagtapos ng pag-aaral. Tapos nag-asawa ako, it didn't work pa. Tapos ngayon, when I met Richard, akala ko may possibility rin na kami na wala pa rin. Iba, ayaw talaga ibigay. Wag muna siguro. So, yung ganun lang, kung maibabalik ko lang, I just want, sana, makabawi ako in the future. Sana, miski paano maituwid ko lahat ng sama ng loob na bigay ko sa kanila. Like when